Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Gumapang ang takot sa isang pamilyang nagbabakasyon sa Rizal. Nang sa gilid ng kalsada may nakita silang dalawang naglilingkisang kobra. Ang bakasyon kamakailan ng pamilya Nemi sa Tanay Rizal, nabalot ng takot. Nang sa gilid ng kalsada sa Barangay Santa Ines, ito ang kanilang namataan. Dalawang naglilingkisang panakon o king cobra. Nakatambay po kami. Yung pamangkin ko po, nakita yung ahas eh. Hindi kami po nag-aaway o nagkikiskisan sila eh. Hanggang sa tumatayo na sila ng medyo mataas. Kaya medyo kinabahan din kami. Pero nakaka-amaze kasi first time yun eh na makakita ka ng ganun sa wild. Bakit ka ba naglilingkisan ng dalawang cobra? Kuya Kim, ano na? Ang banakon o king cobra ang pinakamahabang venomous snake sa buong mundo. Ang average length ng mga banakon mula 3 hanggang 4 na metro. Ang pinakamahabang banakon na nahuli sa kasaysayan ay nahuli noong 1937 sa Negeri Sembilan sa Malaysia. May haba itong 5.7 meters. Hindi man ito tinuturing na pinakamakamandag pero ang amount ng neurotoxin na meron ito, isang tuklaw ay maaaring makapatay ng 20 katao o di kaya ay isang elepante. Ayon naman sa isang herpetologist o eksperto sa mga reptile at amphibian, ang dalawang naglilingkisang cobra sa tanay, mga lalaking cobra na naglalaban para makuha ang karapatang makipag-mate sa isang babaeng cobra. Ang tawag dito, ritual combat. This is between two males na nag-aaway para sa isang nearby na female. Hindi kaya makipagdalik ng babaeng king cobra sa dalawang lalaki. So, ang gagawin nila, kung nagkita sila sa isang spot na may malapit na female, is nagre-wrestle sila. So, pinipin down nila yung isa't isa sa ground. Kung sino man yung mapin down nila sa sahig, is yun yung talo at aalis dun sa teritoryo na yon. And yung nanalong male, siya yung makikipag-mate sa babaeng king cobra. Paalala naman ng eksperto, sakaling may maengkwentro rin kayo mga king cobra na nag-ritual combat, Lumayo lang tayo, manood lang tayo sa safe distance kasi mas focus sila sa nangyayari ngayon sa kanilang ritual combat. Once na ma-distract sila, pwedeng mag-turn to defensive mode ang isang king cobra. Pwedeng may malagay na tao sa peligro. To let them do their thing. Once matapos sila, kusa din silang lalayo. at alam niyo ba na mga kobrang na video ni Benedict? Natatangi, nitong 2024 lang kasi sila nadiskubre at tanging sa isa ng Luzon lamang sila nakikita. Anong king cobra ang mga ito? Ang mga na-videohang naglilingki sa mga cobra sa tanay, mga Ophiophagus salvatana o Luzon king cobra. Ang mga Luzon king cobra na-identify lamang nitong October 2024. Endemic o tanging sa Luzon lamang sila nakikita. Malalaki mga banakong ito, maaari silang humaba ng hanggang 10 feet at 11 inches. Di tulad ng ibang king cobra na matatagpuan sa Asia, ang mga Luzon king cobra may malalaking ulo, mas light na kulay at mas konting band sa katawan. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras.